Sige po. Good afternoon po. Ako po si Brother Edsel Bien. May tanong lang po ako. Nung nakaraan kasi Brother Johnson, ang sabi niyo po, si Lucifer is ginawa ng Diyos na isang perpekto. Tapos nasabi niyo rin po na pumasok sa kanya ang kasamaan sa kanyang puso. Ito po ang tanong ko, saan po ba galing ang kasamaan? Sa puso ni Lucifer. Sabi doon eh. Sabi, di ba sabi po kasi pumasok sa kanyang puso, di ibig sabihin nasa labas po yun. Ibig sabihin, okay, nakuha ko po. Ibig sabihin ay hindi yung galing sa labas may pumasok. Kung ibig sabihin ay nagmula. Kasi kung ililiteral natin, parang galing sa labas, pumasok. Pero ang ibig pong sabihin ay doon. Parang ganito, may pumasok sa isip mo. Wala namang bagay na na-insert sa isip mo eh. Basta't naisip mo lang yon. Consider po yun na pumasok sa isip mo yung isang bagay na yon na galing lang mismo sa iyo. So ganun po yung kasamaan. Hindi po ito likha ng Panginoon. Hindi po ito isang bagay. Kasi naalala ko nung panahon natin sa Arcelias, Brother John, na talagang kasagsagan ng mga debate dyan. May mga nakakausap po kaming mga atheists. Sabi nila, if God is perfect, kung ang Diyos ay perfecto, hindi siya makakagawa ng bagay na hindi perfecto. So, yun ang tanong nila kasi hindi nga sila naniniwala sa Diyos. So, saan ang galing si Satanas? Pinalalabas nila na ang kasamaan gawa din ng Diyos. Tapos, yung pong naalala ko pang sinasabi na, God is the author of everything. Evil is something. Therefore, God is the author of evil. Ayun. So, ang evil po ay hindi isang bagay. Mystery po ang tawag natin dito. Ang hirap po ipaliwanag ng kasalanan. Kasi kusang lumabas yun sa puso ni Lucifer. At hindi naman natin pwedeng tutulan yon na ang dahilan po dahil sa free will. Dahil sa free will, kaya naisip niya po iyon mga kapatid na hindi naman create ng Panginoon mismo yung kasamaan na yon. At ang dahilan kung bakit naisip niya yon dahil nakikita nga niya ang ating Panginoon ay sinasamba, pinakamagaling at pinakamaglakas, makapangyarihan sa lahat ng anghel na tingin niya ay karapat-dapat din naman isang sambahin, gusto niya rin umupo at gusto na rin pantayan yung kalagayan ng Diyos na sinasamba. Kaya sabi niya ay ako'y uupo. Doon sa, di ba binasa po natin yan, puntahan nga natin ang Isaiah siguro ang babasahin natin. Isaiah 14 verse, siguro simulan natin sa 12. Ayun. Sa 14:12 ng Isaiah, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. 13. Aking itatas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. 14. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, dyan po nagsimula mga kapatid. At doon din nga po sa Ezekiel 28. So, kung titingnan natin doon sa 28:14 ng Ezekiel, ay dito yung sinasabi natin na pumasok sa isip niya. Sa verse 14 muna, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad. Mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So doon na nakita sa kanya yon. Dahil sa karamihan, sabi diyan, ng iyong mga kalakal ay kanyang pinuno ang gitna mo ng pagdadas. Ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kita na parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita na tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa lahat na sa harap ng mga hari upang masdan ka. So ito po mga kapatid yung binabanggit doon. Ito yung sa 15 kanina, yung ang kalikuan ay nasumpungan.
kay Lucifer, mga kapatid. So, sa kanyang sarili mismo yon. Kaya nga kanina may mga binanggit si Brother Gomer na yung kahulugan ng kasalanan ay hindi laging pumatay, nangalunya, in transgression, mystery po. Malalim po ang ibig sabihin ng kasalanan. Kasi pati nga po yung pati yung hindi ka naman lumalabag sa kautusan, pero kusa kang ng lamig sa pananampalataya. Yung paghiwalay sa Diyos, sabi ni Mrs. White, yun po ay isang kasalanan. Hindi ka naman pumatay, hindi ka naman nagngalunya, hindi ka naman nagnakaw, hindi ka sumama sa Diyos-Diyosan, pero naglamig ka lang kusa sa pananampalataya, yun po ay kasalanan. Sa uri ng kasalanan, mga kapatid. So, mystery, Brother Gomer. Nais ko pong basahin, mga kapatid, yung ilang pahayag po ng ating propetisa. Pakinggan po ninyong mabuti. Sabi niya, it is impossible to explain the origin of sin as to give a reason for its existence. Hindi talagang humaipaliwanag ito, mga kapatid. Sabi pa niya, ito pa, babasahin ko. There are those who, in their inquiries concerning the existence of sin, endeavor to search into that which God has never revealed. Hence, they find no solution of their difficulties. Okay? Yan po yung pahayag po ni Ellen White. Sabi niya, here is a mystery of which they find no explanation. Tapos, ang sabi niya po dito, ito po yung nasa The Great Controversy, chapter 29. The origin of evil. Sabi niya, to many minds, the origin of sin and the reason for its existence are a source of great perplexity. They see the work of evil with its terrible result of woe and desolation, and they question how all this can exist under the sovereignty of one who is infinite in wisdom and power and in love. Kaya nga ito, ang sabi ni Mrs. White ay mystery. It is impossible to explain. Yun po yung kanyang pahayag. It is a mysterious, unaccountable. To excuse it is to defend it. Could excuse for it be found or cause be shown for its existence, it would cease to be seen. Kapag daw ito ay naipaliwanag natin kung saan nanggaling, hindi na siya kasalanan. Sabi po ni Mrs. White, mga kapatid. Kaya nga, ito yung binanggit niya. Kaya niya po binanggit ito. Kasi nga, nakita ni Mrs. White kung gaano ka misteryoso ang kasalanan. At hindi kayang ipaliwanag at mahirap siyang ipaliwanag. Sa kanya binanggit yung, tingnan po ninyo yung sentence para makita po ninyo. It is mysterious, unaccountable. To excuse it is to defend it. Could excuse for it be found or cause be shown for its existence? Pag daw nakita natin yung dahilan kung bakit ito ay umiral, it would cease to be seen. And then, ang sabi niya, our only definition of sin is that given in the Word of God, it is the transgression of the law. Kaya niya ho binanggit yun. Kasi nga, ganun ka-mysterious ang kasalanan at maging ang banal na kasulatan ay ang binanggit lang na definition ng sin ay transgression of the law. Pero ang sabi niya, sin is a mysterious. Na kapag ito yung na-explain mo kung saan nanggaling, hindi na ito kasalanan. Sang-ayon po sa ating propetisa. Yun po yung ating maisasagot po doon, mga kapatid.